Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Isang makulay na linggo sa inyong lahat. By the way, nalimutan nilang i-announce kanina, or I would rather want to give the announcement ngayong gabi bago po yung sermon. Alam ko, excited kayo sa topic natin eh. Kunyari lang kayo. I-announce ko po na sa Sunday na ang ating 1 p.m. service sa Bible House. Ito po ay multiplication ng congregation ni Pastora Brenda from 11:30 service. Magdadalawang services na po sila and we are renting the whole place sa Bible House hanggang 5 p.m. po yon. Pero may service na po tayo ng 1 p.m. 1 to 2 p.m. lang po yon. Kaya maaari pa kayong gumawa ng mga anything na schedule ninyo ng Sunday ng hapon. Alright, so invite your friends. The team is so excited. Talaga pong they are really preparing for these two services ng 11:30 at ang 1 p.m. Alright, ngayong gabi, nakita niyo yung poster. May mga nag-message po sa akin na talaga naman parang naku-curious sila. Sabi nila, oy, ano ipipreach mo? Ako ba yan? Ako ba yan? Di ba? Ang dami ng guilty sa topic na ito. Pero ang title talaga, nilagay ko doon ay, di ba? Post nyo nga yan. Flash yan. Perfect ka. Ayan. Pero ang title po ng aking sermon ngayong gabi is Beware of Judgmental Spirit. Yang perfect ka is a lingo na sinasagot ng mga, lalo dito sa Singapore, ano, pagka medyo napupuna, at sasabihin mali-mali ang English, o kaya palimot-limot, naghahangang utak. Alam niyo naman, daming iniisip na mga bayarin minsan ng mga tao rito. Kaya minsan sa pagkakamali-mali, ay nagpupunahan. At ang isa naman na ayaw pagtawanan, ang sasabihin, oh, perfect ka. Maraming perfect dito sa mundo. Kaya kanina lang nagpe-prepare ako, nag-uusap-usap sila, narinig ko na naman yung mga, oh, perfect tayo rito, ganyan. So, ano nga ba ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ay judgmental agad ang tao kapag sila ay nagpuna? Makikita po natin yan ngayon sa ating tatalakayan ngayong gabi. Alright? Ang judge not, makikita sa Matthew chapter 7 verse 1, is a biblical verse that has been more overused or abused. Naabuso po ang verse na ito. Oh, wag ka magja-judge. Yan, nang judge ka, Your Honor. Diba? Nang judge. But was Jesus actually saying we should have no discernment? Kasi may mga verses din na nagsasabi na you can judge but with a righteous judgment. Ano ba talaga ang balanse? Judge not, o huwag kang manghuhusga, o pwede kang humusga as long as ito ay makatuwirang panghuhusga. So what did actually Jesus mean in this? Remember, the Sermon on the Mount where this was spoken was written primarily to correct the false religion of the Pharisees. Kaya kung babasahin natin muna sa Matthew chapter 7 verses 1 and 2, walang kukurap. Basahin natin at sasabihin ko rin ito sa wikang Tagalog. Sabi rito, do not judge others, and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Sa Tagalog, read my lips. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Mamaya explain natin ng maliwanag yan. So, we should master discernment but not judgment. Okay? Tingnan natin ang difference between discernment and judgment. Kung tayo ay ni-encourage to discern and not to judge, ano bang pinagkaiba ng discernment at judgment? Discernment is the ability to understand, kakayanang umunawa, kumilala, yan, at hatulan ng mga bagay-bagay, to judge things clearly and objectively, which is often guided by the Holy Spirit. So it involves wisdom, kailangan niya na may konting talino, insight, and the recognition of truth from falsehood. Nakakaalam ng tama at mali bago mo ma-discern. Hindi banat ng banat, hindi bara ng bara dyan. Makikita natin sa 1 Kings chapter 3 verse 9.
May babasahin tayong tatlong mga verses dito. Si Solomon, he asked God for a discerning heart to govern the people and distinguish between right and wrong. So discernment is for us to distinguish between right and wrong. Alamin anong tama, anong mali. Pag sinabi mong ito ang tama, hindi ka nag-judge. You are discerning. Okay, malinaw? Dahil sa Tagalog, sabi rito ni Solomon, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala. We need to discern in order for us to govern. What do we govern if we are not King Solomon? We need to govern our lives, pamahalaan ng sarili nating mga buhay, at kailangan matuto tayong kumilala ng tama at mali. We discern, we judge. Kaya ito yung we can judge with a righteous judgment. Kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Yan ang sabi ni Solomon. Sa Hebrews chapter 5 verse 14, makikita rin natin dito, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Yung matigas daw na pagkain ay para sa mga may sapat na nagulang. Siyempre, pag baby, mga Cerelac. Sa spiritual, may ganun din. May parang baby Christian pa. Pero may mga nagmamature na. At sabi doon, ang mga sa mature, yung mga parang matitigas na nakainin na mga katotohanan. Yan pwede nang isubo sa mga maturing Christian. Dahil sa pagsasanay, sabi doon, ay marunong na silang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So pinakita rito, this is discernment, the realm ng discernment. We're able to distinguish right and wrong, to govern our lives, to govern whatever task was given to us. Sa Philippians chapter 1 verses 9 to 10 din naman, sinabi rito ni Pablo, Paul prays that the love of the Philippians may abound in the knowledge. Yung karunungan daw nila ay managana. Idinadalangin niya sa Diyos, ang sabi niya, ng iyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman. Napakaganda na, no? Masangkapan daw tayong lahat ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang, and dito na papasok yung discernment, mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil may mga tao, hindi pa sila marunong magdesisyon. Walang tamang pagpili. Kaya sabi ni Pablo, sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis at walang kapintasan. Sa ating pagmature, sa ating patuloy na paglago sa Panginoon, paglalim, tayo daw ay nakakatanggap ng kakaibang kalinisan at masasabing walang kapintasan, blameless life. How do we arrive there? Because of this discernment. We discern, we have insight, we have knowledge, we are able to distinguish right from falsehood. Kaya makikita natin yan sa labas. Sasabihin, nako, hindi na tama yan, mali na yan. O, nagja-judge ba yon? Hindi nagja-judge kung malinaw na tama at mali ang sinasabi natin. Mamaya malalaman natin, ano ba ang difference ng judgmental? Ayan. So, doon muna tayo sa discernment. Kasi pag na-master natin ng discernment, makakaunawa tayo ng kalooban ng Diyos. Alright? Making wise decision, yan ang discernment. Protecting oneself and the community from sin and false teachings. Pinoprotektahan natin ating mga sarili. We need to judge accordingly, hindi itong trabahong ito. O kaya, huwag tayong lilipat ng bahay. You are judging by yourself. You are discerning. Walang masama doon. Hindi pagiging judgmental yan sa may-ari ng bahay na lilipatan ninyo. It's just that you discern this is not the right company for me. You discern that this is not the right country for me to work. You discern that this season in your life is not for you to go home for good sa Philippines. Those are the things na nagre-require ng discernment for us to know right from falsehood. May insight, may wisdom sa decision making. So discernment always seek to build up. Pag sa discernment, in-apply, nagbigay siya ng kanyang rightful discernment, nakakapagpalakas. Yan ang difference. Ang discernment, nakaka-edify.
Ang discernment, hindi nakakapagbaba ng isang tao. Hindi niya hinihila pababa sa kanyang mga statement o mga observation o opinion. Yun ang discernment. Ano naman tong pagiging judgmental? So kung ang discernment, yung pagkilala, makakakilala ka ng kalooban ng Diyos, mabuti at masama, karunungan. Pero ang judgmental, it involves forming negative opinions. Dito na papasok, may negatibo kang opinion o conclusion sa isang bagay o sa ibang tao. Negatibo agad. Often with a sense of superiority and without full knowledge or understanding of circumstances. Ang judgmental, naramdaman mo na, mas angat ako dito. Negatibo na agad ang rehistro ng tao sa'yo. Wala pang ginagawa. O kaya hindi mo nga alam kung ano yung buong storya. Basta ayaw mo lang sa kanya. Period. Ayaw mo nang hilat siya ng mukha niya. Ayaw mo nang galaw niya. Ayaw nang paano siya umasta magsalita. May conclusion ka na agad na ang taong ito, hindi ko type. Hindi yun discernment. Meron kang negative opinion and therefore you have concluded na ayaw mo without full knowledge or understanding of any circumstances. So ito yung parang banat ka ng banat. Opinion na hindi naman naiintindihan yung buong istorya. Kayo magtatag dyan ng mga friends niya kasi baka mamaya pagkakataon nyo to, sabi ko sa'yo, ikaw to eh. Wala mo ng kalabitan at mga message on the side. Ito yung feeling na mas matalino siya. Mas may alam siya. Feeling na mas mabuti siyang tao. Kaya may nabuo na siyang pangit na opinion sa tao kahit walang ginagawa. May conclusion na siya, may hatol na siya. Ito na yon. Tamang hinala ko at naichismis mo na siya ng bonggang-bongga. Kulang na lang, i-advertise mo na siya dyan sa Facebook mo. So Matthew 7:1 and 2, do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Kung ano ang sukatan na ginamit mo, kung ganda-gandahan din ang sukatan sa'yo, tindig ba, taas ba, yaman ba, inusgahan mo, yan din ang ibabalik sa yung panghuhusga. Sa James chapter 4, napakaganda ng verse dito, verses 11 to 12. Sabi rito, do not speak against one another, against each other, dear brothers and sisters. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law. Okay. Basahin ko sa Tagalog. Pakialis mo na yan sa screen para hindi sila malito. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Mga kapatid, ang sabi dito ni Santiago, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Uulitin ko ulit. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay narinira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Kaya kami sinasabing, judger ka na. Judge ka ba? Ikaw na ba ang hukom hatol? Hinatulan mo na eh. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sabi dito sa Santiago, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Alam niyo, minsan parang pag binasa natin, napakabigat ng mga litanya dito ni Santiago. Sa Romans chapter 2 verse 1, wala daw tayong excuse. Therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment or another, you condemn yourself because you, the judge, practice the very same things. Alright? Sa Tagalog, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Bitin-bitin, di ba? Sino ka mang humahatol sa iba? Wala kang maidadahilan. Yan ang sabi rito sa Romans. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw ay humahatol, ay gumagawa rin ng ganon. Iyon ang sabi dito. Ikaw na humahatol,
siya mo ring ginagawa. Bakit ang lakas mong punahin ang iba sa kasalanan nila na ikaw din naman, ganon. Kaya nga, sa Matthew, kung babalikan natin sa chapter 7, verses 3 to 5, sabi rito sa verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Pansin ka ng pansin, may puwing ka. Ikaw naman pala, ang puwing mo sa mata, talagang abot hanggang langit sa laki. Tapos hindi mo yun nakikita. Kaya sabi rito ni Pablo, ikaw rin gumagawa ka ng ganon. Huwag kang puna ng puna. Ganito siya. Naninira siya. Yung pala ikaw rin naninira. Nagagalit tayo pag tayo sinisiraan. Pero naninira ka rin ng tao. Di ba pag sinabing, have you been betrayed? Yes, I've been betrayed. But have you betrayed others? In one way or another, nagkaroon ng betrayal tayo sa mga buhay natin. So, sabi dito, huwag pansinin ang puwing sa mata ng iba kung ikaw mismo meron kang troso sa iyong mata. Sabi rito, paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, sabi rito ng Bible, alisin mo muna ang troso ang nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Anong layunin nitong pagiging judgmental? It aims to criticize. Gusto lang niyang manira, pumuna. It aims to condemn and elevate oneself above others. Yung parang siya yung maging bida. Hihilahin niya pababa yung iba. Sisiraan niya yung iba para siya ang mabuti, siya ang matalino, siya ang masipag, siya ang magaling. It leads to division and harm. Yan lang ang bunga niyan. Pagkakampi-kampi, pagkahati-hati, nagkakasakitan. Dahil siyempre sa pag-usap-usap ng isa, siyang bida, siyang magaling, ang nakarinig, uusapin, ito rin, sinabi nito ng ganon. O di wala na, nagkaroon kayo ng sakitan sa salita. It's a war for words. Gera patani sa mga usapan. Rather than reconciliation and growth. So yan ang layunin ng pagiging judgmental. Spirit yan. It's a spirit. Hindi sinasabing ikaw as a person ay judgmental. Beware of this spirit. Katulad ng anger is a spirit. You don't want this spirit to latch on you. Judgmentalism is a spirit that can latch on us. Pwede siyang, balakbay sa iyo na espiritu at gamitin ka para makapanira, mag-cause ng division, mag-condemn ng mga tao, at iangat mo lagi ang sarili mo. Na ikaw ang superior, ikaw ang bida. So what are the signs of a judgmental spirit? Kanina, dinifferentiate natin ang discernment at judgmental spirit. Discernment towards good, it builds up. It edifies. Hindi to tear down. Alright? Kaya kung ang pagpuna sa'yo is to help you, huwag mong kunin yon as a judgmental siya. Huwag mong sagutin ng perfect ka. Kasi ginaguide ka eh. Halimbawa, brother, yung gupit mo parang mas bagay sa'yo yung huling paggupit mo. Ay, bakit perfect ka? Perfect ang gupit mo. Hindi na yun tama. Hindi na yun akma. Kasi may malasakit yung pagpuna sa'yo. Halimbawa, sinita ka. Sabi niya, ay, nagkatawanan. Halimbawa, wow, yung, di ba, lalo ngayon sa English, nagte-trending ang mga mali-maling English. Do not judge the book when your mouth is full. Nagkalat yan. Hindi mo na ngayon alam kung alin ang totoo. Do not judge the book by its cover. Sabi naman iba, you do not judge because you are not a book. Halo-halo na, sari-sari naman na. Pero pagka ikaw ay pinupuna para maituwid, to build you up, para ikaw ay mahasa pa, tumalino pa, hindi ka hinuhusgahan nun. Huwag kang magsasabi na, ay perfect, tanggapin mo yon. Kasi sabi dito, isang katalinuhan ang marunong tumanggap ng pagtutuwid. Hindi na yun dapat ikinaka-offend. Malinaw. Kayo, mais kayo ha. So what are the signs of a judgmental spirit? Number 1, when we treat suspicions or rumors as facts.
Ano ibig sabihin nito? Pag ang isang balita, rumor pa lang, suspetsa pa lang sa'yo, katotohanan na. Yan, judgmental spirit yan. Wala kang basihan. Example, nakabalita si Marites na malaki na ang tiyan ni friend at nakitang may kasamang lalaki, naglakad sa Lucky Plaza. Sila lang dalawa. 3 times ko nang nakita. Lagi parang sweet sila. May suspetsa ka. Tapos may narinig kang rumor. Yan din ba ang ano mo? Ako rin, nakita ko rin sila. Ay, ito ang ginudge mo na baka sila may relasyon. Ang dami niyan sa mga OFW kasi malalayo sa asawa. Ang daling pagmula ng chismis. Kaya mag-ingat po tayo dahil baka dito naglalanding na sa inyo ang judgmental spirit. Mapag-isip ng masama. Pag wala kayong basihan, huwag niyong intindihin ang buhay ng may buhay. Intindihin niyo ang mga sarili ninyong buhay kung paano kayong lalago, kung paano kayo magiging matuwid at malinis, mananatiling makatuwiran. Ano pa example dyan sa mga OFW? Di ba minsan galit ka na, sin zone ka lang ng mga pamilya mo. Pagka hihingi sila ng pera sa'yo, ang gagaling parang talagang mangumusta every 3 hours. Ginudge mo na kasi wala kang mga reason. Nagalit ka lang. Ito mga ito. Pag akong may kailangan, wala. Ganyan. Pag sila hanap ng hanap, hoy, umaming kayo. Minsan ganyan ang nararamdaman ng mga OFW, hindi ba? Mapaghanap tayo kung minsan kasi ang dalas nila kayong hanapin pag may kailangan. Pero hindi natin inaalam, kaya hindi pala nakareply na nakawan ng cellphone. Ginawa natin na yung suspetsa natin na parang, ano sila? Ayaw naman talaga ikaw kumustahin. Naging katotohanan na yun sa'yo at dito bumabara lahat ng mga issues ng puso ng tao dahil sa yung hinala, yung suspetsa, ginawang katotohanan sa isip at sa puso nila. Kaya hindi makamove on. We must make a full and patient investigation of a matter to obtain clear proof. Paano mo nalamang nagsasama sila? Paano mo nalamang may relasyon sila? Nakita mo? Ganon. I-challenge natin ang sarili natin. Huwag tayong bida-bidahan. Gustong-gusto natin yung mga usapang, mga steaming hot na mga usapan. So don't judge them. Alright? So, ang attitude ng judgmental, it is marked by pride, it is marked by hypocrisy, and a lack of compassion. Yan ang motivation ng judgmental spirit. Again, hindi ko sinasabing tao yung judgmental. This spirit is very cruel. Hypocrisy, pride, magkakasama dyan, at walang habag, lack of compassion. So, yun ang number 1. Makikilala mo ang judgmental spirit pag ginawa mong truth ang suspicion and rumor. Number 2, a judgmental spirit overlooks one's faults while harshly criticizing others. Yung puso mo, feeling mo, malinis. Okay? Kikriticize mo yung iba. Ino-overlook mo yung sarili mong kapintasan para pintasan yung iba. Kaya nga ito, nag-evolve itong perfect ka ba? Yan. Kasi nga, alam nung taong sumagot, hoy, ikaw rin, mali-mali rin ang English mo kung minsan. Huwag kang magtatawa pagka nagkakamali ng English. At pronunciation. Hindi na yan parang magiging pagsamaan pa ng loob. Liwanag? So, huwag tayong pintas ng pintas kasi baka mamaya yung ating kapintasan ma-magnify ng 100 times na laki na ulit. Alright? Ano pa ang mga signs ng judgmental spirit? We are being judgmental when we presume to know the motives of people's actions. Ito, malalim ito. Kasi ang motibo, hindi yan nakikita, hindi yan naririnig, hindi yan nababasa. Pero ikaw, ginawan mo ito motibo niya. Siguro,
Kaya kanya binigyan kasi meron siyang hidden agenda. Di ba may ganon? Yung may mga sul-sul na tao. PH, alam mo ba? Kaya ganon. Kasi alam mo ba ang motibo ng tao? Tayo, hinuhusgahan natin ang sarili natin sa ating intention. Kaya natin kasi nararamdaman natin. Pero pag ikaw nilagay mo ang sarili mong hatulan yung iba based sa motibo niya, kaya niya ginagawa ang isang bagay, doon ka nagiging judgmental. Bakit ka kaya binigyan ng regalo nun? Siguro, ayan, inisip mo na yung motibo niya, mali. Bakit kaya siya parang sip-sip kay sir? Siguro, ayan, ang dami mo nang naisip. Yan, judgmental yan. Hindi na bagay dyan yung word na perfect ka. Hindi ganon. Babantayan na natin yan. We don't want this kind of evil spirit. This judgmental spirit is cruel. Pride. Ito, hypocrisy nandito. Walang habag ito. Nanghuhusga ito ng mga motibo ng iba. So anyone can judge actions. It is obvious. But the problem comes when we decide we know the why to their actions. Pag ina-assume mo na alam mo kung bakit niya ginawa yun, then doon ka nagkakamali. Nagiging judgmental spirit. Bakit kaya siya umalis ng simbahan? Bakit kaya siya nag-backslide? Ayan na, siguro. Ayan na, naglista ka na. Dahil siguro ito, alam ko na. Nag-away sila. Yung pala naman, lumipat lang ng bahay, lumipat lang ng amo. Sabi ng amo, wag ka na dun sa service na yun. Dito ka na sa service sa umaga. Tigilan ng magiging mapaghinala. Alright? Pag tinatawid mong, hinuhusgan mo na yung motibo ng isang tao, based dun sa action niya, diyan ka sumasablay. Diyan tayo nagkakamali. Ano pa? When we ignore everything good or favorable about a person and fix only dun sa bad o unfavorable na ginawa niya. Judgmental yon spirit. Ano ibig sabihin? Pag nagkamali, lahat na ng kabutihan ng tao, nalimutan mo na. Hindi mo alam, pinahiram ka nung araw, tinulungan ka nung araw. Isang beses lang na nahuli mo na para kang nililibak. Wala na. Ginudge mo na yung taong yon. Ibig sabihin, ayaw mo na sa kanya kasi gato ka, masama ka. Ganyan. At minsan may gano'n, nagkakagalit-galit. Matatagal na magkaibigan. Tapos dahil lang sa may nakita, kung ano mang mga exchanging ng messages, nalimutan na lahat ng kabutihan ng taong yon. You are becoming judgmental in your spirit. This is not good. This is not right. And God is not pleased with that. Kaya isipin mo lagi, pag meron kang katitisuran sa isa, isipin mo, naging mabait ba rin ang taong ito sa akin? Natulungan ako nito. Ililibing ko na lang sa limot, ano man yung mga nagawa niya sa akin. Kasi, sa totoo lang, natulungan ka naman talaga nung taong yon. Kaya, huwag ka nang parang mag-iinarte, umasta ka na parang aping-api ka o biktima ka. Mag-ingat tayo rito kasi masyadong napopromote ang self-pity. Hindi yun maganda. Nagsi-self-pity, victim mentality. You are a victor, not a victim. Nagiging biktima ka pag kinain mo lahat ng mga salitang masasakit. Tapos na parang yung taong nagsabi sa'yo dahil mahal na mahal mo yun, siya na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Hindi yun maganda. Okay? It has to be based on principle, not become personal. Walang personalan. Pag pinersonal mo na ang mga bagay-bagay, diyan ka malilito. Do not be prejudiced. Yung parang may killing ka, yung nagkakaroon ka na ng prejudgment sa tao. When it becomes personal, our desire is to condemn a person rather than get rid of the evil in a person. Imbis na matulungan mo siyang umayos, tumibay, tumuwid, wala na, ganito to, masama tong taong to, tigilan na natin to. Maraming beses tayong nagkamali. Maraming beses binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Ituwid ulit. Buti na lang ganun ang Diyos sa atin. Kasi kung tao pala, matagal na tayong nakatay. Matagal na tayong kinat. Wag na yan. I've been there. Na misrepresent. It's okay. They judge you
Dapat parang ganun, no? They judge you, parang tumuro sa akin eh. They judge you. It's okay. Move on with your life. Huwag mo nang pabigatin ang buhay mo. Isipin mo yung future mo. At huwag mong gawin sa iba yung ginawa sa'yo. Lalo't hindi yun mabuti. Huwag mong hanapan ng iba na i-release doon yung mga issues mo sa buhay. Maghihiganti ka sa ibang tao. Dahil ganito ginawa nila sa akin. So may issue ka na ng galit. Ibubuntun mo sa iba. Dahil naging biktima ka sa mind mo at one point in your life. Kaya maraming hindi nakaka-recover. Marami ang hindi naka-overcome. So ang source ng discernment, it comes from God and the Holy Spirit for you to be able to judge from right and wrong, make wise decision. Pero ang source ng judgmentalism comes from human pride and a lack of understanding. Kinulang sa unawa. Ang motivation ng discernment seeks to understand, to do God's will. Yan ang motivation ng para to discern. Pero yung judgmental spirit, it seeks to criticize and condemn others. Yun ang motivation niya para lang makahanap ng ipupuna. Ang outcome pareho, ang outcome ng discernment, it leads to wisdom, it leads to growth, it leads to unity. Pero ang judgmental spirit, it leads to division, it leads to hurt, and it leads to hypocrisy. Kaya as I end this, sana po matimbang natin ang sarili natin. Live with compassion and humility, kababaang loob. Yun pa rin ang sagot. Kasi ang rooted itong judgmental spirit sa pride. So paano natin ito maiko-combat? Kababaang loob. Maging mahabagin sa iba. Ikaw naman kasi rin ang ibe-bless ni Lord. Kung ganun sila sa'yo, hayaan mo na sila. Hindi sila pagpapalain. Ang gusto mo ikaw ang ma-bless. Huwag mong i-level ang sarili mo. Huwag mo ibaba doon. Kasi ikaw rin naman ang makikinabang. You will receive the favor that you have not seen in your life. You will see His hands, His blessing in your life. Bawasan ang yabang sa katawan. Magpagpag ng yabang. Look at others through the lens of God's mercy and grace. Kasi recipient din tayo ng grace and mercy ng Diyos. 'Di ba? Tumanggap din tayo ng kahabagan ng Diyos. Pinatawad din lang tayo ng Diyos, kagaya ng pagpapatawad sa iba. Kaya yung mga ibang may hinanakit pa, hayaan nyo na, patawarin nyo na nga ang inyong mga kaaway. Kasi gusto kong makamove on na kayo. Gusto kong magaan ang inyong buhay. Maging mahabagin sa iba. Sa kakulangan nila sa unawa, kahabagan mo na lang sila. Hindi nila naabot. Kaya wala silang discernment. They cannot discern right from wrong. They are walking in darkness. Pero ikaw na lumalakad sa liwanag, pangatawanan mong manatili sa liwanag. Masakit, of course. Naiisip mo sa gabing ginawa sa'yo, of course. Pero hindi ka gagarahi doon. Hindi mo i-meditate yon. You will move on. And you will release them. You will pray for them. Thank you, Lord. I deserve a peaceful life. You deserve a peaceful sleep. You deserve a good appetite sa pagkain. Napakaganda. Alam nyo, ang sangsusi sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. Nagpa-check ako ng aking blood, Kaya lahat, chinek ang liver, ang aking kidney, yung aking puso, cholesterol, yung aking sugar, normal. The past 3 months, hindi naman ibig sabihin, hindi ako kumain ng matatamis. Hindi naman ibig sabihin, hindi ako nag-enjoy ng mga pork belly. Pero in moderation. Pero ang alam kong higit sa lahat na contributor ng healthy and normal, blood test is peace of mind. A peaceful and calm heart. Walang tinatagong kung anong mga galit. Being gracious to others. Diba? Pag stress, kaya iba, ba't ang taas ng dugo mo, BP mo? Stress, dahil iniisip. Kalmahin mo lang. Ipagpasa Diyos mo. Baka iba sa inyo, hindi na kaya kailangan mag-maintenance pag nagpatawad kayo. Tumataas ang sugar nyo, lahat hindi na malaman. Because you were judged wrongly. You were misrepresented.
And some of you, it still aches until today. Nararamdaman nyo, masakit. Hindi nyo na alam paano mag-move on. Pero I will tell you tonight, I will say this again, move on with your life. Receive the grace of God. Malaki pa ang plano ng Diyos sa'yo. Huwag ka susuko. At kung ikaw naman yung may judgmental spirit, iwaksi mo yon. Pagpag. Ayoko nito, Lord. Teach me to become gracious. Teach me to become merciful, compassionate. Huwag nang puna ng puna. I want to help build up. I want to help others be edified. I don't want to be part of the team who tears down one another. Huwag ka na makisausaw sa kwentuhan na naninira ng iba. Amen. Lahat tayo is a work in progress. We will pray tonight and say, Lord, cleanse us. Close your eyes. Lord, cleanse us. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nasabi naming hindi nakalugod sa iyo. Intentions of our hearts, the motives of our hearts, the way we judge and see others, the way we present a person to others, minsan hindi maganda, patawarin mo kami, Panginoon. And Lord, sa lahat ng mga nanonood ngayon, I know you are highlighting something, some issues in their hearts. But tonight, I pray, Lord, that we will all leave this online community tonight forgiven, cleansed, and we are free. Thank you for the freedom, Lord. I pray for each one that we will choose the path of righteousness, the path of light. We will walk in that light so that we will see which way to go at all times. Thank you, Lord. If this is your first time na itag kayo, and you don't remember any time that you have received Jesus as your Lord and Savior, tonight is the night of your salvation. If you want to give your heart and your life to the Lord, it starts by this prayer. I prayed this prayer also when I was 13 years old, and it helped me until today. Pray this prayer with me if you want to receive Jesus. Say it from your mouth, Lord Jesus, I accept you in my heart. I am a sinner. I thank you for what you have done on the cross. Cleanse me of my sins. And today, Lord, I declare you are the Lord of my life. I will follow you. Thank you, Jesus. If you have prayed that prayer, I am very positive, I'm very certain that the Lord heard you. Walang hindi kayang ibigay sa iyo ang Diyos. Walang hindi kayang pag-aanin ng Diyos sa buhay mo pag isinuko at pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Amen! Oh, I love this topic. Perfect ka? Isang paalaala para sa ating lahat. Good night, everyone! Nagpahinga po kayo ng maayos, mahimbing na pagtulog po sa inyong lahat. Alisin na, ibaksin na yung mga iniisip. Kapayapaan ng Diyos binibigay sa inyo. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, both now and forevermore. And all God's people say, Amen. I love you. Mwah!